Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah al-qiyamatus sugra at tiyatalakay na natin yung mga tanda na nangyari na o kaya posibleng mauulit na mangyari o patuloy na mangyayari. Yung una na natalakay yung mga digmaan na kinasangkutan ng mga Muslim. At pangalawa, paglitaw ng mga huwad na propeta, mga bulaang propeta. At ngayong pangatlo, yung mga kaguluhan na kinasangkutan ng mga Muslim. Ibig sabihin kaguluhan sa ummah na ito. Na yung mga kaguluhan na ito, syempre maaring kaguluhan na nagdulot ng pagdanak ng dugo o maaring kaguluhan sa akida ng mga tao. So dito mayroong mga tinukoy na ilang mga anyo ng fitna na lumitaw na sa mga Muslim. Ilang mga anyo ng mga fitna lumitaw na sa mga Muslim. At yung mga naging focus dito, kumbaga sa mga fitna, kasi given na yung tungkol sa mga fitna na dulot ng mga ligaw na sekta, so mas nag-focus si Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah doon sa fitna na nagkaroon ng mga pagpatay sa pagitan ng mga Muslim. Nagkaroon ng digmaan, nagkaroon ng patayan sa pagitan ng mga Muslim. Kasi kaptuin ang mangyari itong bagay na ito. Kumbaga, nasa sukdulan na yung fitna, kumbaga. Nasa sukdulan kasi nalalabag na yung mga makasidu sharia dito. Lalong-lalo na yung buhay ng tao. Kung yung buhay ng hayop, pinahalagahan, o buhay ng hindi Muslim, pinahalagahan, mas dapat na pinahalagahan ang buhay ng Muslim. Pero dahil sa matinding fitna, nangyayari na dinidigma ng Muslim ang iba pang mga Muslim. Na nga, katulad na banggit ko dati, ang unang fitna na lumitaw sa umma na ito, sa ganitong anyo, kumbaga. Ang unang fitna, syempre may fitna na dulot yung mga munafik, yung mga Hudyo, pero kumbaga yung fitna na naging gray area, ang mga bagay-bagay, nalito, yung ba, kumbaga, yun nga, isa pang panganib ng fitna, nagdudulot ito ng kalituhan sa mga Muslim. Sino ba yung tama sa kanila? Kumbaga, ang unang malaking fitna na nangyari sa mga Muslim, ito, Maqtal al-Khalifat al-Rashid Uthman bin Affan. Ang pagkakapatay sa ginabayang khalifa na si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. So dito, waftaraka al-umma min a'damil fitan allati akhbara biha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tilka al-fitnatu allati uddat ila maqtalil Khalifati Rashid Uthman bin Affan wa farkat al-umma al-islamiyya. Na isa sa mga matitinding mga fitna na nagbabala tungkol dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tungkol sa pagkakapatay sa ginabayang khalifa na si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. So yung tinutukoy dito na kumbaga nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung naalala ninyo yung hadith dun sa Uhud, umakyat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Uhud tapos biglang lumindol at sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uthbut Uhud fa inna alayka rasulun wa siddiq wa syahidan." Wag kang malikot, kumbaga wag kang umuga, Uhud, dahil nasa ibabaw mo ang propeta o kumbaga rasul, sugo, isang siddiq, tinutukoy si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, at dalawang syahid. Si Umar bin Khattab radiyallahu anhu at si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. So silang dalawa, kumbaga buhay pa sila,
binigyan na sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng balita na sila ay magiging shahid. Kumbaga, hindi ito nabanggit doon sa mga, di ba tinatalakay natin kagabi yung himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ilang mga bagay-bagay na mangyari sa inaharap, kabilang yun doon. So nalaman na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa man siya mamatay, namamatay sina Uthman at si Omar radhiyallahu anhuma bilang mga shahid. Na ang pagkakapatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, nagdulot ito ng pagkakawatak-watak sa mga Muslim. At napakalaking pagkakawatak-watak nito na yung mga sahaba mismo yung nagkawatak-watak at sila yung nagdigmaan. Sila yung nagdigmaan. Na ngayong pagkamatay ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, na italaga si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bilang khalifa. Kasi pagkamatay ni Uthman, nagtalaga siya ng kumbaga konseho ng mga pagpipilian kung sino magiging khalifa. At napili nila si Ali na maging khalifa. Kasing mga khalifa, iba-iba'y nangyari eh. Bago mamatay si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, tinukoy niya si Omar ang magiging khalifa. Tukoy. Nung mamamatay na si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, binuo yung konseho ng 6 na pangunahing mga sahaba. At mula sa 6 na sahaba na ito, pagpipilian kung sino magiging khalifa. At napagbotohan nila kumbaga si Uthman bin Affan na magiging khalifa. Kay Ali, ganun din yung nangyari. Nung namatay si Uthman, nagkaroon ng konseho, tapos nagbotohan sila, so si Ali na yung naging khalifa. Nung naging khalifa si Ali, yun nga, syempre hindi nga agad-agad maparurusahan yung mga pumatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, pero nagmamadali yung mga kamag-anak ni Uthman bin Affan, lalo na sina Muawiyah. At ang fitna nila actually hanggang ngayon, ang fitna na dumating sa kanila hanggang ngayon ay umiiral. Ni Aminullah, di ba sabi pa niya munafik daw si Muawiyah. Isa ito sa mga kumbaga tinitingnan niya. Kumbaga kaya nga pagdating sa pag-aaral sa talambuhay ng mga sahaba, may madadaanan talaga kayo mga ganitong punto sa kasaysayan nila na kumbaga hindi ka panipaniwala. Aminin natin kung yung tao magbabasa nung sira, hindi masira yung kasaysayan ng mga sahaba, tas mababasa nila yung tungkol sa pagpapatayan ng mga sahaba, manlulumo siya eh. Manlulumo siya. Sabihin niya, ba't ganito itong mga to? Kasama pa naman ni Propeta mo sa magpapatayan. Kaya nga yung bagay na yun, may kinalaman pa rin sa akida eh. Ang kasaysayan, pinag-aaralan natin na ayon sa kung ano yung tamang pag-unawa dito sa pamagitan ng ating akida. Akida pa rin. Related pa rin dito yung akida. At sa akida natin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naghirang si Allah ng kanyang mga magiging kasama na pinakamainam na mga tao. At anumang mangyari sa kanila, walang magbabago. Pinuri na sila ni Allah. Pero yung mga Shia, yun nga, nininiwala sila na nagkafir daw, nagmurtad ang mga sahaba pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, pinawawalang saysay ng mga Shia yung mga ayah na pinuri ni Allah ang mga sahaba. Kufur yun. Kaya malinaw na dalil yun na kafir ang mga Shia. Tapos, mga ngatwiran pa sila, sasabihin nila si Allah, nababanggit niya sa Quran yung mga pagpuri sa mga sahaba. Kasi hindi raw alam ni Allah na bumurtad pala yung mga sahaba. Waliyadu billah. Di mas yung isang mali, itinatama nila sa pamagitan ng isa pang mas malaking mali. O di ba gago? Diba? Nagbibigay sila ng maling paliwanag para ipagtanggol pangatwiranan yung nauna na nilang maling sinabi. So yung doktrina ng al-bada, kumbaga bada, lumitaw o napagtanto, sakalang napagtanto ni Allah na magmumurtad pala yung mga sahaba.
na pinuri niya noong una. So kafir talaga ang mga Shia. Kaya kung tayo mag-aaral ng history nga, so ayon sa ating akida, na unawaan natin na anumang nangyari ay tinakda na ni Allah. Okay? At sa lahat ng mga bagay na nangyayari, nagugustuhan man natin ito o hindi, pinangyari ito ni Allah, liyaqdi Allahu amran kana mafuula, upang tuparin ni Allah ang isang bagay na naitakda na. Tapos na, naisulat na ang qadar. Kumbaga nalaman na ito ni Allah. Pinahintulutan ni Allah na magpatayan yung mga sahaba. Isinulat na ito sa Lauhul Mahfuz. At nangyari na nga na nagpatayan sila. Siyempre, hindi ito isang bagay na kumbaga titingnan din natin katulad ng kung paano natin titingnan yung pagpapatayan ng mga pangkaraniwang tao. So, i-consider pa rin natin ng mga nagpatayan na yon sa Ghazwatul Jamal, sa Ghazwatul Siffin, mga sahaba yon, mga sahaba. Kaya kabilang doon sa mga gabay ng ating mga scholar, alhamdulillah, sa sinasabi nila, kapag mag-aaral ka ng history, sinasabi nila, as-sahabatu kal-uyun. Ang mga sahaba daw, ang kanilang mga buhay, ay katulad ng mga mata. Elajuha, adamul lamsiha. Kapag nagkaroon ka ng sakit sa mata, ang gamot sa sakit sa mata, ang wag mo itong hawakan. Kasi lalong lalala. May sore eyes ka, huwag mong hawakan. So, ganun din yung mga sahaba. Nangyari na yun eh. Ngayon, para hindi lumala, hindi na maapektuhan pati yung akida mo, pati yung iman mo, mag-isip ka ng kung ano-ano. Huwag nang pakialam kung ano yung ginawa nila. Huwag ka na magbigay ng interpretasyon mo. Kasi kung matutulad ka sa mga tao na nagbigay ng interpretasyon sa ginawa ng mga sahaba, kumbaga nagpakalalim pa sila dito, pati mga motibo nila, pinapakialaman nila, bandang huli, sasabihin mo, munafik si Muawiyah at si Ali incompetent. At yan yung kinasadlakan nga ng mga tao, yun nga, yung panahon na yun yung mga tao na kalaunan sumali sa mga Shia kasi nagmalabis na sila sa pagmamahal kay Ali at naniniwala sila na munafik si Muawiyah. Ano yan, paniniwala rin yan ng Shia na kung di man kafir, yung mga sahaba, munafik, ganun yung paniniwala nila. So yun yung mga nag-Shia. At yung mga naging Khawarij naman, yung mga naniniwala na naging incompetent si Ali. Hindi niya kayang solusyonan yung problema. Hindi niya kayang matalo si Muawiyah. Kaya sila nagrebelde laban kay Ali. At ultimately, sila na rin yung pamatay kay Ali. Katulad ng kung paano nilang pinatay si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. So matindi yung matindi talang fitna ng Khawarij. At hanggang ngayon nga, ang Khawarij, mapuputol yung ulo nila. Kumbaga yung organisasyon ng mga Khawarij, isa-isang mapuputol. Pero lilitaw at lilitaw sa iba't ibang mga panahon at iba't ibang mga lugar, ang iba't ibang mga grupo na mayroong ganitong paniniwala. Kasi ang mga Khawarij, ang numero unong katangian nila, yung pagmamarunong. Mas marunong sila palagi sa mga namumuno. Dapat ganito ginawa mo, dapat ganyan. O ngayon sila, ilalagay na nila yung batas sa kanilang sariling kamay. Yan, yung mga mga nangyayaring mga tumataliwas halimbawa, tumataliwas sa MILF, magtatayo ng sariling grupo. Diba? Yun yung kinasadlakan nila. Na meron silang sariling diskarte. Na kumbaga nagmamarunong sila masyado. At ito ngayon nangyari, kumbaga yung buod nung nangyari kay Uthman bin Affan. Si Uthman bin Affan radiyallahu anhu, kung di natin nauna, halimbawa nabubuhay tayo sa panahon ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, hindi natin naiintindihan yung akida, magre-rebelde din tayo sa kanya Kasi isipin natin, si Uthman bin Affan, tama nga yung sinasabi ng mga tao, nilagay lang niya sa mga posisyon ng pamumuno, mga kamag-anak niya. Nangyari nga yun, na marami sa mga inilagay niya sa posisyon ng kamag-anak niya. Pero hindi yun ibig sabihin na, kumbaga, sinadya niya yun. Nagkataon na marami sa mga nailagay sa posisyon, kamag-anak ni Uthman bin Affan, radiyallahu anhu, kasi ubos na halos yung sahaba nung panahon niya.
ubos na sila halos. Doon pa lang sa sa yung taon Amwas, yung peste na nalalasa doon sa Palestine, kung naalala niyo yung Omar series. Libo-libong mga sahaba namatay doon. Patay doon si Suhail bin Amr, patay doon yung mga anak niya, sina Abu Jandal at si Abdullah, at yung iba pang mga sahaba. Yung tinatawag na Aminul Ummah, mapagkakatiwalaan sa umma na ito. Si Abu Ubaidah, Amir bin al-Jarrah, doon siya namatay. Ubos na halos yung sahaba sa panahon na yun. At si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kumbaga yung mga natitira niyang mga tao na mapagkakatiwalaan, kamag-anak niya, at yun yung nailagay niya. Sukdo lang nailagay nga sa pagiging governor ng Syria, si Muawiyah. At syempre yung pinsan niya lasinggero, yung napunta hindi niya pinsan. Half-brother niya, si Al-Walid bin Uqba, yung nakukwento ko sa inyo palagi, na governor ng Iraq, na nag-iimam, lasing, na minsan yung Fajr, ginawa niyang 4 na rakaah. Ngayon, buti naligaw tayo kay Al-Walid bin Uqba. Kasi malaking kinalaman nito sa pinag-uusapan natin. Bakit natin inugnay agad sa akida? Yung panahon ni Al-Walid bin Uqba bilang governor ng Iraq, yung mga sahaba hindi nag-aklas sa kanya. Sumunod lang siya sa kanila. Sumunod lang sila sa kanya, hindi sila nagrebelde. Kasi naiintindihan nila na yung pagre-rebelde, ipinagbabawal sa ating akida. Ipinagbabawal. Yung tao na yun, makasalanan, pero hindi naman yun kafir. So bakit ka magre-rebelde? Hindi ka tulad halimbawa nung nangyari nga doon sa panahon ni Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nagrebelde sila laban sa mga Mongol. Yung mga Mongol na kalaban nila Muslim. Pero ang problema doon sa mga Mongol na yun, pumapatay ng Muslim, kaya nakipagdigmaan din sila. Hindi naman yun nagiging kafir, yung Mongol na yun, pero pumapatay sila ng Muslim. Sa yung mga sahaba doon sa Iraq, hindi sila nagrebelde. Kasi naiintindihan nila yung akida. Naiintindihan nila yung mga hadith, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sundin ng pinuno hanggat hindi ito nagiging kafir, hindi ito tumatalikod sa relihiyon. Kahit pa umiinom niya ng alak o ano pa mang katangian niya na hindi nagugustuhan ng tao. Pero yung mga pumatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, walang pakialam sa akida. Baka nga hindi nag-aral yung mga yun eh. Basta lang silang lumitaw sa Madina sa pag-uudyok. Kasama na rin syempre sa mga nag-udyok yung founder ng mga Shia, si Abdullah bin Saba, at iba't iba pang mga tao. So si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, na ilagay niya sa mga posisyon yung mga kamag-anak niya. Kasi ubos na yung mga sahaba doon halos. Ubos na. At actually si Uqba o si Al-Walid bin Uqba, hindi naman siya pinabayaan, hindi siya kinonsinti ni Uthman. Pinalatigo pa nga siya. Pinalatigo siya ni Uthman. Ang naglatigo si Ali. Ang naglatigo kay Al-Walid bin Uqba. So yung nabanggit ko na sa inyo dati, di ba? Yung Uqba bin Abi Mu'ayt na sumakal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung stepfather ni Uthman. Namatay yung tatay niya si Affan, yung nanay niya nag-asawa uli, na pangasawa nito si Uqba. At anak ni Uqba, si Al-Walid. Si Al-Walid nag-Muslim nung Fathu Makkah. Pero hindi talaga niya naiwan yung kanyang pagiging lasenggero. Kaya hanggang sa naging khalifa, hanggang sa naging governor na siya, ganun pa rin yung kanyang ugali. So mahalaga yung akida sa lahat ng bagay. Mahalaga ang akida sa ugali ng Muslim. Mahalaga yung akida sa pag-aaral ng kasaysayan. Mahalaga yung akida sa pagtatrabaho. Mahalaga yung akida sa pag-aaral. Kaya wag mamaliitin ng tao yung kahalagahan ng akida. Sabihin nila mas mahalaga daw yung iman kaysa sa akida. Paano ka magkakaiman nang walang akida? Ayaw ng mga Sufi yan, ng mga Shia, ng mga Tabligh yung salitang akida. Kasi gusto nila, sila yung nagdidesisyon kung anong dapat tinuturo o pinag-aaralan sa relihiyon na ito. Gusto nilang gumawa ng sarili nilang version ng Islam. Ayaw nila yung nakakulong
paniniwala nila at na nakatali sa kung ano yung pinaniwalaan ng mga sahaba. Gusto nila may sarili silang version ng Islam. Ang gusto nila magmukha silang banal. Ang gusto nila yung pinupuri sila ng mga tao. Bongga yung kanilang mga bidaa. Yun ang gusto nila. Kaya ayaw nila ng akida. So walang sino mang tao ang ayaw sa salitang akida, ayaw sa salitang salafiya, ayaw sa salitang tauhid, liban na lang na ito ay ligaw at dapat ninyong pangilagan, insyaAllah. So ito, itong mangyayari na ito kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kumbaga masalimuot, oo, nakakalungkot, nakakagalit, kumbaga magagalit ka sa mga pumatay sa kanya, pero nga kung meron kang tamang pag-unawa sa akida, alam mo kung paano mag-react sa mga nangyari na ito. Alam mo na may mga bagay na hindi mo kontrolado. Alam mo na hindi mo kontrolado ilang mga bagay, pero yung sarili mo, kontrolado mo. Wala tayong magagawa sa ginawa ni Ali. Wala tayong magagawa sa ginawa ni Muawiyah. Pero tayo ngayon, pinag-aaralan natin to para pagkuhanan ng aral, inshallah, at magiging gabay, inshallah. At wala tayong kinakampihan sa kanila. Wala tayong kinakampihan sa kanila sa malaking fitna na ito. Na sinabi rito, ito raw ay nagdulot nga ng pagkakahati-hati ng mga Muslim. ومن ثم جُعِلَ بَأْسَهَا بَيْنَهَا, na sa tindi ng fitna na ito, kumbaga nahati-hati ang mga Muslim na hindi basta-bastang naghati-hati sila na nag-iwahiwalay lang sila. Sabi ng Muslim, ayoko na sa'yo. Yung mga lumayas dito, sabi nila, ayoko na dyan tumira kay Harold. Hindi ko kayang tumira na dyan, hindi ko matagalan dyan. Kumbaga, naghihiwalay lang tayo, umalis sila. Pero dito hindi, doon sa panahon o doon sa mga fitna na lumitaw dahil sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, hindi lang sila naghiwalay, nagpatayan pa sila. So napakatinding fitna talaga nito. Sinabi nga, فَقَدْ سَلَّ بَعْدَهَا السُّيُوفَ عَلَى بَعْدٍ. Dahil dito, ginamit nila kanilang mga espada sa isa't isa. وَسَالَتِ الدِّمَاء الطَّاهِرَةَ الطَّيِّبَةَ مِنَ الْفَارِقَيْنِ الْمُسْلِمِينَ الْمُتَخَاصِمِينَ. Na dahil sa mga nangyari dito, dumanak ang dugo na dalisay. Ibig sabihin dalisay na dugo. Hindi ibig sabihin na yung dugo na yun, hindi najis sa fake. Ang tinutukoy dito, magre-react yung kambal. Akala ba najis yung dugo? So, yung sinasabi dito, ad-dima'u tahira at tayyiba, tahira at tayyiba dahil dugo ng Muslim. Ibig sabihin haram na padanakin ng Muslim. At nangyari ito dun nga sa magkabilang panig. Marami yung mga namatay sa kanila. At dito na nga rin namatay si Ammar bin Yasir sa digmaan sa Siffin. Doon sa digmaan sa Siffin. Wasfu litilkal fitna annaha kana tamuju kamawjil bahar. At naging makatotohanan nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang inilarawan niya ang fitna na ito nakatulad ng fitna na inilarawan niya ang fitna na ito nakatulad ng alon ng dagat. Ang fitna na ito ay umaalon-alon nakatulad ng kung paanong umaalon ang dagat. So talagang walang kapag maalon, walang nananatili sa lugar nito. Hindi mo magagawang tumayo sa loob ng barko. Hindi mo magagawang matulog Kapag malikot yung barko, hindi mo magagawang matulog. Talaga, maligalig. Sa merong hadith na iniwalat ni Hudhayfa, annahu kana jalisan inda Umar bin Khattab. Kasama daw niya si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Idh qala, ayyukum yahbadu qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Tinanong sila ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sino sa inyo ang nakakaalala o nakakakabisado ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga fitna?
Sinabi ni Hudayfa, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi yukaffirha as-salah was sadaqah. So sinabi ni Hudayfa, at yun nga si Hudayfa, marami siyang mga nakabisado mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga hadith tungkol sa fitna. At syempre, kabilang na rin dito yung pagkakakilala niya kung sino yung mga nagtatangka sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga munafik doon sa Madina. So sinabi niya kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, ang fitna ay makakaharap ng tao sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, susubukan siya ni Allah sa pamagitan ng kanyang pamilya, sa pamagitan ng kanyang yaman, sa pamagitan ng kanyang anak, at sa pamagitan ng kanyang kapitbahay. So lahat ng ito ay magiging pagsubok sa tao. Diba? So maaring yung tao masusubukan sa kanyang pamilya. Halimbawa, yung asawa niya galit sa duwaya. Malalagay talaga siya sa fitna. Parang tatay ni Rashid. Ayaw pa umuwi eh. Hindi ko alam na pang hinihintay niya doon. So fitna talaga yun. O kaya maaring yung fitna niya sa kanyang yaman. Kumbaga na yung yaman niya na sa halip na nagagamit niya sa landas ni Allah, naging sakim tuloy siya dahil sa kanyang yaman. O kaya sa kanyang anak. Halimbawa, merong matinong Muslim, matuwid, pero ang anak niya ay ligaw. So, maaaring mangyari yun. At maaaring ang tao ay susubukin ni Allah sa pamagitan ng kanyang kapitbahay. Okay, may kapitbahay siya, halimbawa, yung mga pusa ng kapitbahay niya, tumatay kung saan-saan, kinakain yung mga sisiw niya. Tapos nang namatay yung pusa, tatawagin pa siyang demonyo. Pit na talaga yun. Pit na talaga. Tapos, pero itong fitna na ito, na sinabi ni Hudayfa, so lahat daw na ito ay fitna, pagsubok. Pero, kung masasadlak ka sa mga ito, ang kapatawaran dito ay ang sala at ang sadaka. Ibig sabihin, tuwing nang nagsasala ka at nagsasadaka, insyaAllah, kumbaga, kung nagkaroon ka man ng bahagi ng pagkakasala sa mga fitna na ito, mapapatawad ka ni Allah. Mapapatawad ka ni Allah. Kumbaga, halimbawa niyan, ikaw mismo naging fitna. Ikaw mismo nagdulot ng pagsubok o ng kaguluhan. So ito yung yung inshallah patatawarin ka ni Allah. Kasi minsan, ito kasi problema sa tao minsan nakapokus ang tao normal na makasarili. Yung kumbaga, nakikita niya palagi yung iba pero yung sarili niya hindi niya nakikita. Yung tao reklamo ng reklamo na pinipit na siya nung iba pero hindi niya nakikita siya rin minsan yung nagdudulot ng fitna o ng kaguluhan. So, kung ikaw man yung makagawa ng makapagdulot ng kaguluhan, pwede yung mapagbayaran sa pamagitan ng sala at ng sadaka, insyaAllah. So yun yung sinabi ni Hudayfa. Mahaba itong hadith na ito. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Pero hindi pala yun yung tinatanong ni Omar. Meron pa siyang ibang tinatanong. So sinabi ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, sinabi niya, ay di may karugtong pa pala yun. Yukaffiruha as-salatu was-sadaqa. Kung ikaw yung nagdulot ng fitna, pwede mo itong pagbayaran o mapapatawad ka rito sa pamagitan ng sala, sadaqa wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kung nag-utos ka ng kabutihan at nagbawal ka ng kasamaan, mapapatawad ka ni Allah, inshallah. Mapapatawad ka ni Allah. Halimbawa, yung kasi di ba minsan nakikita lang natin yung pusa ng kapitbahay na miminsala. Pero hindi natin napapansin, yung kambing natin nakakapinsala rin. Yung kambing mo, inubos yung sili ko. Kambing ni Rashid, huli ko sa akto eh. O kaya yung tanim ni Hasan doon, pumasok yung kambing niya doon eh. Kina Hasan, buti di tinaga ni Maribel eh. Pasok doon sa looban. So, yung nga, pwedeng yung tao, lahat tayo nagiging pagsubok sa, lahat tayo nagiging pagsubok sa isa't isa. Yun yung tinutukoy dito ni Hudayfa.
So kapag nag-utos ka ng kabutihan, nagbawal sa kasamaan, nagsala, nagsadaka, mapapatawad ka, inshallah. Kasi nga naman, oo, fit na itong mga ito, pero napakaliit na ito kung ihahambing doon sa fit na ipinagtatanong talaga ni Omar. Sabi ni Omar, walakin allati tamuju kamujil bahar. Hindi yan ang tinatanong ko. Yung gusto kong malaman, yung fit na kasing tindi o kasing sama. Kumbaga, yung epekto niya ay katulad ng pag-alon ng dagat. Nung una kong marinig ito, narinig ko ito lecture nung sheikh doon sa Saudi. Iniisip ko talaga, yung fit na parang alon. Hindi ito, kasi syempre itong terminology na to, nanggaling din ito mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na merong fitna na sinlaki ng alon, kumbaga, kasi yung fitna na ito na tinutukoy ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inilarawan nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katulad ng alon. Ibig sabihin, kung ano yung alon, ano yung katangian nito, ganun din yung katangian ng fitna na yun. So kanina nabanggit ko na, di ba, kapag maalon, walang bagay na makakatayo. Diba, nasa barko ka, kahit yung barko mo, hindi nga kahit gaano kalaking barko. Nakita na kayo ng yung mga tanker ng langis. Halos hampas-hampas yun ngayon, dalawa yung lumubog, di ba, sa Manila Bay. Yung isa nasa Bataan, isa nasa Batangas. Lumubog. O kaya mga malaking barko na puro container, kaya yung ihampas-hampas ng alon. Tapos syempre yung alon, isa pang katangian nito na maaaring may kinalaman sa fitna, na ito hindi mapipigilan. Alon na hindi mapipigilan. So ganito siya. Wala kang magagawa, yun din, maaaring magiging analogy din natin dito, fitna na parang alon, yun nga, hindi mo mapipigilan, kailangan mo nalang takbuhan. Kailangan mong takasan, inshallah. Yun na yung naisip ko na parang parallels sa pagitan ng fitna na ito at nung alon. Kung meron pa kayong naisip, hindi mas maganda, kasi ibig sabihin nun, gising kayo ngayon, nakikinig sa lecture, hindi kayo tulog. Ikaw, ano naisip mo? Pag maalon, hindi makatulog. Di ba? Di ba? Minsan mawawala, minsan lilitaw, tapos matindi. Tapos yung alon, pwedeng may magpapalala sa alon. Bagyo, habagat. So maraming Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa banala yun nga, yung pagiging jawami ul kalim niya, kaya niya magsalita ng maikling salita, konti yung sinabi niya, pero malawak yung kahulugan. So dito fitna na inihalin tulad niya sa alon, sandami na nating nare-realize tungkol sa fitna na ito. Delikado nga at napaka mapanganib. So ito yung hinahanap niya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, at ang unang fitna nga na katulad ng alon, ito ng pagpatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pero itutuloy na natin ito inshallah next week. Mahalaga na talakay natin ito, na simulan natin, na dapat pag-aaralan natin ang bagay na ito sa pamagitan ng pag-unawa din sa tamang akida, inshallah. Na hindi natin ito pinag-aaralan para magmarunong o katulad ng ibang mga Muslim para magbigay ng komento, para punahin yung mga sahaba, hindi ganon. So pinag-aaralan natin ito bilang bagay na nangyari lang at pagkukunan ng kaalaman, inshallah, pero hindi para magmarunong. So tutuloy na ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.